Kapanalig Hour. Isang mapagpalang hapon mga kapanalig. And today is Saturday. Yes, February 10. Ayan, nabubulol pa. 2024 at syempre kasama nyo pa rin po ang inyong kumpare sa balad ng Radyo Pare Koy at your service. At ako naman po ang inyong lingkod, Camille Mongcal de la Cruz. Ayan, nalakasan na po ang inyong mga radyo sa mga nakikinig po sa kanilang mga talapihitan, sa nanonood po sa kanilang mga TVs, dyan sa Veritas TV, Sky Cable 211. And magandang hapon po at sana po habang kayo po ay nanonood, nakikinig sa programang ito at sa stasyon po ng Radyo Veritas, kayo po ay nasa mabuting kalagayan po ngayon. Smile na kapanalig! Yes, pare ko, at para opisyal na buksan ang ating programa, simulan po muna natin ito sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, maraming salamat sa iyong walang kapantay na pagmamahal sa amin. Naway gabayan niyo po ang bawat isa sa amin at gawing instrumento upang maibahagi sa kapwa ang bawat salita mo. At naway patuloy niyong pagpalain ng bawat isa. Ibahagi naman natin ang Bible verse ngayong hapon mula sa John chapter 13 verse 34. A new commandment I give unto you, that you love one another as I have loved you. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Kapanalig Hour. At opisyal na pong bukas ang ating programa mga kapanalig. Kamusta ka, Ate Camille? Ito okay naman pare ko, at ako na naman ay nakamiss ng isang episode na pare ko, at mga kapanalig naman na-miss ko po kayo. At ito na pare ko, kanina bago tayo mag-umpisa ay nagtatanungan tayong dalawa kung ano nga ba ang masarap na merienda ngayong hapon. Nako, ikaw kapanalig, ano po ba ang iyong merienda ngayong hapon? Dahil para sa akin ang masarap na merienda ay siomai at gulaman. Wow, oo nga. Hindi mo na amoy kanina, dumigay ako. Pinilit kong hindi amoy. Kasi magkalapit lang tayo pare ko Sa akin siguro turon. Ay wow, turon. Ano pala man ng turon? Ube, langka? Langka na lang siguro. Para hindi siya masyadong nakakaumay. Tapos anong drinks mo? Tubig lang. Wow, iba na. Di ba last Saturday nga, mga kapanalig, wala nga si Ate Camille, no? Check natin kung lumipis na ba ang kanyang pisngi. Kasi sabi ko kasi last Saturday, nagpapanipis ka na ng pisngi. Para sabihin ng mga lumipis kapanalig. Naman, no? Medyo nagnipis naman, no? May pwede bang dayain ito sa frame? Hindi na ata. Tanong natin kay Sir Edgar, yung sobrang yung UP na, Sir Edgar. Ayan, mga kapanalig, kamusta po kayo? At naway samahan niyo po kami ngayong hapon mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ngayon sa ating programang Kapanalig R, dahil ang makakasama po natin ay isang pari po. Wow. Kung kayo po ay may mga katanungan kapanalig, no? Pwede po kayo mag-text sa ating text line. Ito po ang text line 0918-837-4827. Ulitin ko po kapanalig 0918-837-4827. Dahil ang pag-uusapan po natin ngayong hapon, ang kahulugan ng Miyerkules ng Abo, ang simula ng Kwaresma. At makakasama po natin si Reverend Father Jerome Ponce. Pero bago yan, mga kapanalig, syempre kamustahin muna natin ang ating naging guest o kakwentuhan last week, pare Koy. Nako, last Saturday po ang naging kakwentuhan po natin dito sa ating programa, si Sister Maria Lourdes Verano Naceda, at ang napag-usapan po niyan ang bukas palad na pagbibigay sa Diyos. Gusto ko lang din pasalamatan Ate Camille kasi last Saturday medyo nagipit kami sa oras, at kaya naman Sister Maria Lourdes, maraming salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon syempre na makapagbigay ng kwentong makabuluhan, no? At nung Sabado kasi rin sila, nagduluksa din sila ng mga araw na yon, kaya naman maraming salamat sa paglalaan ng oras kahit busy si sister. Pero ngayon pare Koy, dahil nga nalalapit na ang Ash Wednesday, ito ay natapat sa Valentine's Day. February 14. Oo, kaya naman ito ang ating magiging usapan ngayong hapon. Ako, napaka-importante po niyan mga kapanalig. Kaya naman, ready na ba ang ating
kasama. Ayan, Ready ipakilala na si Father. natin. Si Father Jerome Ponce po ay parish priest sa St. Clare of Assisi Parish sa Malabon City. Ayan, magandang hapon po, Father Jerome. Hi, Father. Hi, Uy, namaste Father. po, Father. Oh. Yun. Magandang hapon kay Toy at saka kay Camille. Hello po, Father. Nako, na-miss po namin kayo dahil last time na kayo po ay aming naimbitahan ay sa Kapanalig Day. Ano, Anong pare year ba? ko? 2023 ba yun? 2023, pero earlier months. Father, kamusta po? Meron po ba kayong gustong batiin bago po tayo mag-umpisa? Yes, binabati ko yung aking mga parishioners diyan sa Santa Clara, Malabon at sa lahat ng mga nakikinig itong programang ito. Ayun, ako Father, wag na po natin patagalin, no? Ako po ay excited na rin, Ate Camille, para Oo. itanong kay Father. Father, ako po kasi ay nagtataka, no? Bakit po ba Miyerkules pinagdiriwang ang Ash Wednesday? Napakagandang ipaliwanag ito sapagkat alam naman po natin na yearly ay ipinagdiriwang po natin yung Ash Wednesday. No, kung ating titingnan, ang Ash Wednesday ay unang araw ng Kwaresma at pupatak ito ng 46 na araw. Pero tandaan po natin na ang 40 araw hindi binibilang ang mga linggo. So, ibig sabihin, kapag hindi counted yung mga Sundays, ay of course, 40 days. Pero pag counted, 46 days, no? So, ito ay hudyat na papasok na po tayo sa panahon ng Kwaresma. So, ito ay palatandaan para sa atin na kung saan ay talagang papasok na tayo sa panahon ng Kwaresma at papunta po tayo patungo doon sa Pasko ng Pagkabuhay. So, maaari itong pumapatak ng pinakamaaga, February 4, or yung pinakahuli na kung saan ay pinagdiriwang ito ay March 10, no? So, napakahalaga para sa atin na kapag papasok na tayo sa panahon ng Kwaresma, ito na yung araw ng pagpapahid ng abo sa noo. Ito po, Father Jerome, bilang isang Katoliko po sa ating mga kapanalig na nakikinig ngayon, ano po ba dapat ang mga paghahanda na dapat nating gawin? So, of course, sa paghahanda po natin ng panahon ng Kwaresma, lalo na itong Ash Wednesday, nandiyan yung fasting, nandiyan yung pagbabahagi ng nangangailangan sa mga nangangailangan, yung almsgiving, and of course, hindi po natin dapat kalimutan yung pinaka-essence sa lahat, yung prayer. So, kaya ang Ash Wednesday or Good Friday ay tinatawag na Day of Fasting and Abstinence, no? So, parang ipinapalawak dito yung usaping spiritual, no? Inahanda po natin yung ating spiritual na buhay, lalo't lalo na sa season ng Lenten season, patungo doon sa pagdiriwang po natin ng Pasko ng Pagkabuhay. So, dapat wag po nating kalimutan yung pinakamahalaga kung bakit tayo nagdiriwang ng Kwaresma, no? Yan po ay walang iba kundi yung penance, of course, na sinasabi ko kanina, yung fasting, yung abstinence, yung almsgiving, yung prayer. Pero ang pinakabuod diyan ay, of course, in the celebration ng Easter Sunday, nandoon na yung preparation natin sa ating sarili, no? Pagsantabi sa lahat ng mga bagay na kung saan ay hadlang para hindi natin makita ang Diyos sa kanyang pagkilos sa ating buhay. Ito po, Father, kasi may nag-text po sa atin, saan daw po ba nanggagaling ang abo na ipinapahid sa ating mga noo? So, bakit nga ba abo, no? Ang abo ay nagpapaalaala sa atin ng ating pinagmulan na ang tao ay nanggaling sa alabok at sa alabok din babalik, no? Ito ay nagpapaalala sa atin na tayo ay mga makasalanan, no? So, saan nanggaling ipinapahid ang
sa ating mga noo. Ang mga abong ipinapahid sa ating mga noo ay nanggaling sa sinunog na palaspas na binaspasan noong Palm Sunday. And then ang mga palaspas na ito ay sinusunog na may ritual sa araw ng Martes or yung tinatawag po nating Shrove Tuesday bago mag-Miyerkules ng abo. No, kaya mostly sa mga parishes nag-a-announce na sila dyan, no? Sasabihin nila, yung mga may palaspas nung last Palm Sunday, pakibigay na lamang po doon sa ating parish office, no? Para ito ay gagamitin para sa ating Ash Wednesday. Ayan na. Alam na nung kapanalig na ng text kung saan nga ba nang galing, no? Yung pinapahid nating abo sa noo. Kasi akala ng iba, Father, sa kawali daw. Sa ilalim ng kawa, hindi po mga kapanalig, ha? Sinisikreto lang ata ni Father yun. Biro lang yung mga kapanalig, ha? Baka Oo. Tapos, Father, may nabanggit din po ninyo kanina yung regarding po sa fasting po, may katanungan lamang po kami, sino po ba ang mga exemption po or ano po yung sakop na edad po ng ng mga maaari pong mag-fasting po? Sa fasting, nasa 18 to 59 years old, maliban sa mga may sakit, at ilang mga mabibigat na trabaho, no? Kaya 1 full or regular meal lang at 2 small meals na kapag pinagsama ay hindi lalagpas sa katumbas ng full meal. So, 18 to 59. Pero exempted dyan yung mga nasa 60 above, and then yung mga may mga karamdaman or sakit or may mga mabibigat na trabaho. Ayan na mga kapanalig, 18 to 59 years old at exempted ang may mga karamdaman, buntis at mga senior citizens na meron pong tinitake na mga gamot. Ayan, at least mas clear po tayo mga kapanalig sa mga nagtatanong po dyan at walang idea kung paano nga ba magsisimula ng fasting dahil ito po ay kailangan yung 2 meal nila is equals to a full meal. Paano, Father, pag sumobra naman po? Okay lang naman po kahit sumobra, Father, no? Huwag daw muna mag-extra rice, Father, Walang extra rice. Oo. Ayan, mga kapanalig, medyo puputulin lamang po natin at tuloy-tuloy lamang ating kwentuhan sa ating pagbabalik. At ikaw pa rin po nakikinig sa Radio Veritas 846, ang radyo ng simbahan. At kami pa rin po inyong kasama mga kapanalig. Ako po ang inyong kumpare sa balat ng Radio Pare Koy at your service. At ako naman po ang inyong lingkod, Camille Mongcal de la Cruz. Bago po natin balikan si Father Jerome, bati muna tayo, Ate Camille, sa ating mga masugid na tagapanood at tagapakinig sa ating programa. At dito siyempre sa Radio Veritas 846. Batiin na po natin, magandang hapon po kay Kapanalig Rosalina Mendoza, Mayra Santillan Benitez, Elena Gadayan. Sabi, hello po Father Jerome, ang aming parish priest. Wow. May mga si Father, dating parish priest niyo daw po ito. Kasama niyo daw po dati, Father, sa parish. Eto naman po, magandang hapon po kay Kapanalig Violi Carlos Deodato. Ay magandang good afternoon po, Father Jerome Ponce. Kay Marlene, magandang hapon. Kay Mina Diesta, kay Julieta de la Vega Palmario. Ayan. Mamaya yung iba naman batiin natin. Pero bago natin tuloy-tuloy na kakwentuhan si Father Jerome, ayan, sa mga kapanalig na nagtatanong kung paano nga ba maging isang kapanalig member ng ating kapanalig community. Nako, good news po mga kapanalig, maaari po kayo mag-text gamit ang inyong mga cellphone numbers. Mag-text lamang po ng Yes Kapanalig, ibigay po ang inyong full name, postal address, birthday, civil status, parokya at contact number. Saan po ba ito isisend, Ate Camille? Isend lamang po kung kayo ay Smart or TNT subscribers, mag-text lamang sa 0998-588-3660.
Kaya naman kapanalig, text na po ng yes kapanalig, full name, postal address, birthday, civil status, parokya at contact numbers. Naku, matagal ka na naming inaantay kapanalig. Sana naman makapag-text ka na ngayong araw na to at maging bahagi po ng ating kapanalig community. Dahil napakasaya po, no, maging isang miyembro po ng isang kapanalig dito po sa Radio Veritas 846, ang radio ng simbahan. At ayan, balikan na nga natin si Father Jerome. Dahil kanina bago tayo mag-break, pare Koy, ay naitanong natin kay Father kung ano nga ba ang sakop ng maaaring mag-fasting ngayon, no? Kay dun sa kaninang pinag-usapan natin. Father, may nagtanong lang po ito sa ating text line po. Bakit daw po hindi counted ng Sundays po? Ay, galing po yan kay Ronnie from Las Piñas City. Kaya nga nung sinabi ko kanina, 46 days siya kapag counted yung Sundays. Pero kapag hindi counted ang Sundays ay 40 days. Ito ay symbol na kung saan yung 40 days na iyon when Jesus was tempted at the desert, no? Di ba? Mayroong 40 days siyang tinempt doon, no? So yun yung very symbolic doon. And then kaya kung hindi siya counted yung Sundays, 40 days, no? Pero pag counted yung Sundays ay 46 days. Thank you po, Father. Father, may tanong lang din po, no? Meron po bang pananagutan na pag hindi ka po nakapagpahid ng abo sa mismong Ash Wednesday po bilang isang Katoliko? Wala naman. Of course, wala naman. Ang pinaka-importante lang dyan ay parang an expression para sa iyo na itong araw na ito ay talagang kasi devotion ito naging devotion itong Ash Wednesday, yung pagpapahid ng abo. So parang kapag nagpapahid ka, sinisimulan mo na yung preparation ng iyong buhay para sa Lenten season na ito at para doon sa pagdiriwang ng Easter Sunday. So yun lang din naman, since it is devotion, nasa sa iyo na din kung you will take part doon sa celebration na iyon. Pero of course, no, wala naman din talagang mawawala para sa iyo. Kung hindi ka mag-take nitong Ash Wednesday na ito. Ayan mga kapanalig ha, pero sana ay unahin natin dahil nga ang Ash Wednesday ay natapat ng Valentine's Day. Nako, alam natin ang iba dyan ay nakagawian na na mag-celebrate ng mag-date, mag-celebrate ng Valentine's Day. Why not unahin nating magsimba, magpalagay ng abo sa ating mga noo, at after nun saka tayo mag-date, saka tayo makipag-date. Wag na magkakalimutan. Ako, lalo na sa mga single po natin. Pero sila sa akin sila sa akin, sabi nila, Father, since yung Ash Wednesday ay araw ng mga puso, pwede ba yung paglagay mo ng abo sa noo ay guhit puso? Akala ko, Father, diretso na sa puso, lalo pag broken hearted. Sabi ko sa kanila, bakit nga ba krus yung ipinipahid sa ating mga noo? Ay, magandang yan ha. Magandang maintindihan po natin na ang krus ang dakilang tanda ng ating kaligtasan at dakilang tanda ng pagmamahal sa atin ng Diyos, no? So yung symbol na krus na ilalagay ng pari during the Ash Wednesday ay tanda ng ating kaligtasan, no? At ito din yung mabuting balita na dapat nating tandaan bilang mga makasalanan, na may Diyos na nagmamahal sa atin at namatay para sa atin sa pamamagitan ng pagkamatay niya sa krus. Ayan, napakagandang explanation po galing kay Father Jerome Ponce. Ayan. Father, okay lang po ba magbasa po ako ng mga katanungan po ito sa ating text line? Kasi yes, hanggat kahit nating sagutin, why not? Ito, from 7778, sabi niya, good afternoon po, Father. Ano po ba ang ibig sabihin ng Happy Easter? Bakit po ba ito sineselebrate natin pag tapos ng Good Friday or Saturday Vigil? Maraming salamat po. God bless. Actually, dapat maintindihan po natin itong Easter Sunday. Ito yung big celebration bilang mga Katoliko, no? Kasi diyan yung pagkabuhay ni Jesus Nang ibig sabihin, pagkatapos ng pagpapakasakit, kamatayan sa krus, nandoon yung pagkabuhay, no? Ito yung celebration natin na dapat nating i-inculcate sa ating pananampalataya sa pagiging Kristiyano.
na na ang pagkawagi ay hindi sa kamatayan kundi sa pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya Easter Sunday dahil nabuhay naman uli si Jesus, no? Napakagandang celebration. Dapat nga ito yung big celebration eh. Hindi naman sinasabi na hindi natin i-celebrate ng matindi yung Christmas. Pero sa simbahang Katolika, ang dapat sinicelebrate talaga natin ay Easter Sunday. Ayan ha, mga kapanalig. Maraming salamat po sa ating texture na si 778. Thank you rin kay kay Father Jerome dahil alam mo yun, napapaliwanag. Na-explain niya ng maayos sa atin. Oo. Ikaw kapanalig, meron ka po bang katanungan sa ating pinag-uusapan ngayon? Ako, text lang po kayo sa ating text line 0917-639-7843. Oo. Text na po kapanalig. At sa ating mga kapanalig na naman na nagtatanong kung paano nga ba magpaabot ng kanilang pledge of support sa ating kapanalig community. Nako pare koy, maaari po silang magpadala, no? Or ayan, ang bilis naman talaga ng ating... Thank you po sa ating tech team. Nako, iba talaga ang tech, no? Ito po, ang ating accounting po ay DZRV Radio Veritas Foundation Incorporated. Para naman sa ating mga account numbers, pare koy. Ito po ang BDO savings account number 001-630011876. Sa Metro Bank savings account number 0763-0762-70210. Sa BPI savings account number 0213-325-191 at sa PNB 105-910-013-091 at sa ating Union Bank, Ate Camille. At para naman sa ating Union Bank savings account 0004-8001-9393. At para sa mga hindi nakaabot, hindi nasundan ang ating mga bank accounts, maaari po kayong tumawag sa ating landline 8925-7931 local 128 at hanapin lamang si Miss Apple Ann Estrella. Or mag-text lang po sa number na 0998-588 3660. Ayan. Mamaya mga kapanalig, may isa pa po tayong option sa mga wala namang bank accounts, wala ring GCash. Ayan. Maaari po kayong tumawag sa inyong mga kapanalig coordinators at magpa-schedule ng inyong Pledge on Wheels. Ayan. Pledge on Wheels po, Oo. Ayan, sa mga nais naman magbigay ng kanilang pledge of support via GCash, ayan ang ating account name, Apple Ann Estrella. Account number 0998-588-3660. Yung mga nakatutok na sa kanilang mga social media sa Veritas TV, yung nakita nyo pong QR code, pwede nyo pong i-scan yan para mag-direct na po agad. At, disclaimer lang po mga kapanalig at paalala, once po na kayo ay nakapagbigay or nakapag-deposit ng inyo pong pledge of support, ipaalam po ninyo ito. Ayan, nabulol na. Ipaalam lamang po ninyo ito sa inyong mga kapanalig coordinators para po ito ay ma-acknowledge at mabigyan po kayo ng freebie items. At ng resibo. Pinakadala po natin yan. Yes. Ayan, balikan na natin si Father dahil may kapanalig tayo. Si Brother Ed Laron. Ayan. May katanungan lamang siya, Father. Ang Ash Wednesday daw po ay ang umpisa ng Lent. Why is Ash Wednesday celebrated and who started the Ash Wednesday? Ayan. So, maganda din yung tanong na iyon, no? Para at least mabilang mananampalataya ay maintindihan natin. Opo. So, ang katanungan niya kung bakit, ano ba yan? Kung bakit po importante ito sa ating mga Katoliko at bakit po ito sineselebrate? So, sabi ko nga, yung pinagmula ng Ash Wednesday, upang malaman natin mula sa araw na ito, kailangan nating bumalik sa ika-4 na siglo, no? Kung kailan itinatag na maaaring maganap ang Kwaresma sa pagitan ng February 4 or March 10, no? In between these dates, no? Sa bahagi nito, ang pagpapataw ng abo sa araw na ito ay nagmula ito sa isang sinaunang tradisyong Hebreo, no? So, kung ating titingnan, kung ating babalikan yung history, nagmula talaga ito sa Jewish sa tradisyon ng mga Hebreo, no? Kaya kung bakit tayo
nagdidiriwang ng Ash Wednesday. Ang sabi ko nga sa kanina na ito yung simula ng ating pagtahak doon sa araw ng Kwaresma, no? Dahil pagtahak natin sa araw ng Kwaresma, doon na yung reflection natin about doon sa temptation ni Jesus, no, for 40 days in the desert, no. Kasabay dito yung ating pagpapalalim ng ating ugnayan sa Diyos, no. Napakagandang pagnilayan po natin yung mga bagay na kung saan ay related sa pagpapalalim ng ating ugnayan sa Diyos, at lahat ay pagpapalawak ng ating buhay spiritual, no. So, kung ating titingnan, nakakatulong ito para i-deepen po natin yung ating relationship sa Diyos, at higit sa lahat na makita po natin na itong pagkakataon na ito, saan na ba ako sa ugnayan ko sa Diyos. Pangalawa ay makikita din po natin, kasi di ba ang symbol ng ash is a symbol of grief, no? Grief, ibig sabihin tayo'y nalulungkot dahil doon sa kasalanan na ating nagawa at yung division natin sa Diyos, no? Pero hindi doon ang nakafocus doon ay we seek the mercy of God, no? Yung kanyang habag at awa, at kapag nandoon yung pag-amin ng kasalanan, pag-amin ng ating mga kahinaan, na may kababaang loob, at higit sa lahat yung ating pagsisisi, walang imposible na ipagkaloob sa atin ng Diyos yung kanyang pagmamahal, no? So yung redemption na ating matanggap mula sa Diyos ay isang paalaala sa atin na kailanman mas pipiliin pa rin ng Diyos na tayo'y patawarin, no? Amen. So napakagandang paalaala sa atin bilang mananampalataya kay Kristo. Amen. Ayun, Ate Camille, sana marami kang naano rin ngayon. Kasi nakakatuwa. Father Jerome, maraming salamat po At mga kapatid, sa mga nakatutok at bagong bukas pa lamang po na ako, marami pa po tayong itatanong kay Padre, pero sa pagbabalik po yan ng ating programa. Kapanalig Hour. At muli po nagbabalik ang ating programa, at ikaw pa rin po kapanalig kayo nakikinig sa Radio Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ako po ang inyong kumpare sa balad ng radyo, Pari Koy, at your service. At ako naman po ang inyong lingkod, Camille Mongcal de la Cruz. Nako kapanalig, bakit ngayon ka lang po nagbukas ng radyo? Mali po kakatapos lang magsampay. Oo. Ating mga nanay dyan, walang humpay na paglalaba, pagsasaing, pagwawalis, no? Ang nanay talagang hindi nagpapahinga para lang sa pamilya, sa mga anak. Kaya naman po, no, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Napaaga yung pagbati. Napaaga. Ayan, sa ating mga kapanalig, para mas kaabang-abang po ang bawat Saturday ng hapon ninyo kasama kami, mga kapanalig. Mapapakinggan na natin ang ating kwentong kapanalig live na live sa ating programang Kapanalig R. Ayan, may mga piling kapanalig letters po tayo na babasahin at i-share sa ating mga kapanalig na nakikinig, na maaring kapulutan ng aral at makapagbigay ng pag-asa sa inyo. Kaya naman abangan po ninyo yan, mga kapanalig, malapit na. Kaya sa mga nakikinig po ngayon, no, kapanalig, kung meron kang nais ikwento, yan, ipadala lang po yan sa amin, no? At ibahagi po ang inyong inspirational story dito sa Kapanalig Art. At maaari din po nating itago ang inyong pong identity kung ito po ay inyong gusto po, okay lang naman po sa amin yun. Nako, makapagsulat nga tapos sabihin ko si Ate Camille tuwing first Saturday of the month absent. Sorry naman. Ayan, balikan, Ate Camille, balikan na po natin si Father Jerome. Pero kapanalig, kung ikaw po ay merong inspiring story, no, wag mo akong kalimutan na ibahagi po yan sa akin para next Saturday po yan ano po ang letter. Kaya meron silang mga katanungan na hindi nila ma-share sa kanilang mga kamag-anak or kapamilya. Maaari po ninyong pwede natin gawing anonymous yan, at maaari tayong humingi ng opinion or mga
payo sa ating mga kapanalig listeners. Kaya naman mga kapanalig, abangan po ninyo yan, malapit na. Yes, kaya naman balikan na po natin si Father Jerome. Naku, Father, pasensya na, marami kayong mga adlib, ha? Oh. Father, may nagtatanong lang po rito, no, paano daw po yung mga may allergy po sa abo, pwede daw po ba na hindi magpalagay sa noo? Ano po yung alternative po kung saan po pwedeng ipalagay yung abo kung sakali? Ang nilalagay yung abo ay sa noo or dito sa sa bunbunan. Oo. Kasi may mga nagtanong, Father, paano daw po yung nag-iingat po sa balat nila, yung gusto nila clear skin lang. Wow, naku, mga kapanalig, baka mabasag isang araw lang naman. Oo. Isang araw lang naman, ano. Oo. Kasi daw talagang mayroong reaction, huwag na napitin. Kasi kaysa sa kung ma-allergy tayo, no? Pero kung kaya naman, kayang i-sacrifice kahit, kasi usually niyan, paglagay ng abo sa noo, usually pwede naman i-erase. No? Natanggal pero na. usually kasi yung iba, buong maghapon, hanggang sa totally na nag-i-erase na lang ng kusa. No? Pero kung pagkatapos ng kasi ritual lang naman yan. Basta mapahiran. Mapahiran lang. Yan ay reminder lang din sa atin. Pero kung kayang tiisin na pagpalagay, di much better, no? Kung hindi naman, di wala naman tayong magagawa. Ito po, Father, may pahabol lamang po na katanungan, no? Yung tungkol daw po sa fasting, paano po pala ang po noon, feasting time? Kasi di ba may fasting, paano daw po pala yung feasting time noon, Father? Anong oras po pwedeng kumain? Talagang kasi ang Ash Wednesday kasi is time for fasting. So ibig sabihin, sabi ko nga kanina, dapat ay kung pwedeng i-sacrifice ng buong maghapon na wala mo nang kain, or I mean na fasting muna sa mga bagay na kung saan ay kinakaugawian natin, magandang pangitain na ito na kaya mong magsakripisyo para sa Diyos, no? Diba? So, ibig sabihin ay wag lang muna, for sure. Hindi kinabukasan na lang, no? Kasi whole day kasi yan, So, ang kasi is day of fasting and abstinence yung Ash Wednesday and Good Friday. So, kung kaya mo munang mag-sacrifice, edi sakripisyo mo muna para sa Diyos, no? Hindi ka para sa sarili. Amen. Yun yung pinaka-importante ron, Padre, no? Pero of course, lagi po nating ilagay sa ating isipan na yung fasting is not about fasting, eating hindi sa pagkain ng pork or sa anumang bagay. Kundi fasting talaga, in a sense, yung fasting from committing sins, no? So, hindi lang dapat yung ating kaisipan ay nakafocus lang na hindi tayo dapat kakain ng karne, hindi tayo dapat limited lang yung ating kakainin sa araw na ito. Pero ang fasting talaga, in a sense, talagang fasting from committing sins, no? Kung hanggat maaari, no, fasting na kung saan ay hindi ka makapag-judge sa kapwa mo, fasting na kung saan ay hindi ka mang-aaway sa kapwa mo, sa pamilya mo. Fasting na kung saan ay fasting muna sa pagmumura sa araw na ito, no? Fasting na kung saan ay huwag ka munang gumawa ng katarantaduhan, no? Yun pa yung dapat makita po natin. Kasi akala natin pag fasting ay hindi lamang sa pagkain ng karne, no? Hindi dapat, no? Kundi in a sense na ang fasting na ito ay panawagan para sa atin na kung saan yung mga bagay na kung saan ay nagiging hadlang sa ating pakikipagkapwa, naging hadlang sa relasyon natin sa Diyos, just like sa mga kasalanan, no? Sa mga bagay na nakakapangliliit sa kapwa po natin, yun yung iwasan po natin, yun yung ipapast po natin. So hindi lang dapat tayo nakapokus sa hindi pagkain ng karne.
Ayan, Ayan, mga kapanalig, Mas na-elaborate no ng gusto ni Oo. Father Jerome, no. Hindi lang dapat sa sa ang fasting sa pagkain, sa hindi pagkain ng karne, kundi bawasan din natin yung mga Fasting sa paggawa ng kasalanan. Ayun. Alam mo yung nakaugalian ba? Na pagising pa lang sa umaga, nagmura ka na. Nagrereklamo ka na agad. Oo. Naku, yan Dapat po. lagi tayo maging grateful sa ating mga buhay, Amen. sa ating mga nararanasan, no? Kasi sabi nga, 'di ba, every gising is a blessing. Ayan. Maraming salamat po kay Reverend Father Jerome Ponce sa pagpapaunlak sa ating mga kapanalig ngayong hapon na magbahagi ng kanyang salita. Ayan. Father Jerome, meron po ba kayong mensahe sa inyong parish, sa inyong mga kasamahan sa parokya din po? Yun lang ay panawagan ko ay sa ngayon kasi ay nagpapatayo kami ng simbahan, no, ng St. Clare of Assisi Church, no, at malaki din yung funds na kinakailangan namin, pero ang lahat ng ito ay para naman sa Diyos, no. So nananawagan ako sa lahat ng makikinig, no, kung kayo ay mayroong pwedeng makapagbahagi ng tulong para sa aming simbahan ay much appreciated, no, lalo't lalo na itong Lenten season, di ba? Usually kasi yung church ay nagre-remind sa ating mga mananampalataya, no. Halimbawa, ang budget mo ngayon ay 60 pesos, no, para sa iyong pagkain. Dahil fasting and abstinence, no, babawasan mo siya into 40. At yung 20 ay para sa good works, para ibigay mo at ibahagi, no. So, ayun, sa anumang kapamaraanan na tayo ay makakatulong sa gawaing simbahan, sa gawaing para sa kapwa po natin, napakalaking bahagi po natin doon sa ating sa buhay ng panahon ng Kwaresma. So, in connection with that, so pwede kayong tumulong sa amin sa parokya ng St. Clare of Assisi na sa Longos, Malabon. Ayan. Tulong-tulong, no? Yes. Padre, no? Ayan, sa mga nais pong magpaabot ng kanilang tulong sa parokya po nila Father Jerome, tumawag lang po sa kanilang parish office. Meron po ba kayong Facebook page, Father? Yes, mayroon po kaming Facebook sa aming parish. Ang pangalan po ay St. Clare of Assisi. Ayan, search na po yung kapanalig. St. Clare of Assisi Parish, Longos, Malabon. Ayan. Nako, Father Jerome, maraming salamat po sa pagbibigay ng oras at panahon sa aming programa. At sana po, no, next sa mga susunod na episode, no, ng ating kapanalig ay maimbita natin uli si Father Jerome dahil talaga namang ang daming mga gusto mong magtanong, pero tayo ay medyo kapos na sa oras. Ayan, next time po mga kapanalig, invite po natin ulit si Father Jerome. Ayan. Next Saturday ulit, Father. Part 2. Part 2. Pag hindi na busy si Padre. Father Jerome, maraming salamat po. Marami pong salamat kay... Ano bang pangalan mo? Si Parikoy po. Parikoy. Nalimutan din po kasi sobrang daming nakikilala. Salamat po sa inyong dalawa, lalo't na sa nag-invite sa akin. Wala po anuman, Father. Maraming salamat po. Ayan, mga kapanalig, na kung magtatapos na naman ang ating programa at naway kayo po ay sumama sa atin ngayong hapon at next Saturday din. Ayan po mga kapanalig, nakasama po natin si Reverend Father Jerome Ponce live via Zoom. At ang pinag-usapan po natin ang kahulugan ng Miyerkules ng Abo, ang simula ng Kwaresma. Sana po marami po tayo natutunan ngayong hapong ito at kita-kits po next Saturday at sa lahat po, no, kagaya ng bagong segment natin dito sa kapanalig. Abangan niyo po yan mga kapanalig, ano, maaaring next Saturday ay may magpadala na or may mabasa na tayo. Ayan, kaya naman mga kapanalig, salamat po sa inyo pong suporta at naway tuloy-tuloy lamang po ang inyong pagbibigay ng pledge of support para sa ating Radyo Veritas Foundation. Salamat po sa ating mga benefactors, sa ating kapanalig community na patuloy na nagbibigay ng tulong sa ating foundation at kaisa po niyan si Ma'am Apple Anistrella, ang ating kapanalig head ng kapanalig community at sa ating mga kapanalig coordinators. At pasalamatan din natin syempre si Father Jerome Ponce dahil ang St. Clare of Assisi Parish po ay isa
isa sa mga institutional partner ng Radyo Veritas. Salamat din po sa ating mga nakasama no, ngayong hapon from PA to Tech Department. Maraming salamat po. At mga kapanalig, kami po ay magpapaalam na sa next Saturday po tayo ulit mag-usap-usap at ihanda niyo po ang inyong mga merienda. No? Text nyo rin po kami kung ano po bang masarap na merienda. At kung saan po ninyo pwedeng ipadala. Charot. At kami po ay magpapaalam na no? Next Saturday, dito ka naman Ate Camille. Oo. Yun yung mahalaga. Tanungin na kita on air. Busy lang talaga si Ate Camille. So, eto na. Ate Camille, ako, maraming salamat. At eto na mga kapanalig, no? Sabay-sabay po nating sabihin, no? Anumang pagsubok ang kinaharap mo. Hinga lang ng malalim at sabihin, every gising is a blessing. Sumayin niyo ang katotohanan.